Okay, punta po tayo dito sa iba. Ilang reaksyon lang po kasi ayan na naman si Auntie Claire tsaka si BBM. Alam po ninyo, Auntie Claire abogado ka. Ikaw BBM presidente ka ng Pilipinas. Pare-pareho po kayong hindi doktor. Alam niyo po ba 'yon? Kung lahat po ng tao puwedeng magsalita, puwedeng maging otoridad pagdating po sa medical issues, hindi po pupuwede 'yun. Hindi po parang batas 'yan, 'di ba? Meron pong mga dapat magpasya kung ang tao lumalabag, yung korte. Hindi po pupuwedeng opinyon-opinyon lang. Yung ginagawa po ninyo, umaamin kayo na meron sakit na diverculitis. Hindi naman namin alam yun kung ano yun. Oh, ngayon, tuloy-tuloy yung pagpayat ni BBM, umaamin kayo. Alam niyo po, hindi lang po 'to curiosity sa part po ng mga mamamayang Pilipino. Lahat po tayo nakaranas magkasakit, eh, yung ubo lang, eh. Yung walang tigil na ubo, simpleng, cold, 'no, yung pangkaraniwan, hindi TB, yung inuubo ka lang. Masama na pakiramdam mo, eh. Eh, ang tagal na po niyan na namamayat si BBM, eh. Kung matagal na pong masama ang pakiramdam niyan, hindi na po nakakapag-isip ng matino. Hindi po tayo pare-parehong otoridad. Yun po yung point ko ro'n, eh. Oh, ngayon, ano solusyon niyo? Lumabas si BBM, kausap na naman si Auntie Claire para sabihin na siya nagpapaliwanag kung bakit siya payat. Healthy moves daw yun. Kaya siya nangangayayat dahil healthy siya. Hindi na siya gano'n nagkakakain. Sino po may sabi na yung hindi nagkakakain na healthy? Dapat po doktor. Ngayon, mananakot na lang. Idedemanda namin. Alam niyo po, yan po yung pinakamasamang pananakot. Hahabulin namin lahat na makikita namin nagpe-fake news. Yun na nga po, sino po nakakaalam pa ngayon kung ano ang fake news at hindi fake news? Tanungin ko po kayo, honestly, 'pag nagsalita ba si Auntie Claire, naniniwala pa kayo? 'Pag yung media ba nagsalita, naniniwala pa kayo? Punong-puno na ng distrust PCO, yung PCO-ng kalbo. Alam niyo, takot kayo ng takot. Akala niyo naman nadadaan niyo sa takot. Nakakita na ba kayo ng mga vlogger maliban sa'min? Nakita niyo ba yung ang daming vlogger na mura na ng mura. Wala pong natatakot sa mga ganyan. Gumawa po kayo, ang gawin po ninyo, tumulong kayo para tanggalin yung mga agam-agam na mga tao. Dapat po, ang ginagawa po ninyo, sa totoo lang po PCO, ayaw ko mang gawin ito, eto dapat yung trabaho nyo, eh. Kayo po ang tagapagbigay ng linaw. Hindi yung, fake news ka, dedemand. Paano naman nyo naman nalaman na yung sinasabihan yung nagpe-fake news, eh hindi rin sila biktima ng fake news? Eh kung yung sinasabihan ninyo na nagpe-fake news, shinare niya lang. Kung yung sinasabihan yung fake news, yun yung pagkakaalam niya kasi nakita niya, gumawa siya ng vlog. Nag-vlog yung mama dahil nakita niya merong mga pulis sa St. Luke's tapos na biktima rin. Ang tanong ko po sa inyo, PCO chief o PCO secretary, wala po bang yung mga Pilipino po ba hindi pwedeng mabiktima ng fake news? Ano po ang pagkakaiba ng mga Pilipino sa mga vlogger?
'Di ba? Ang trabaho niyo po hindi manghuli ng mga nagpe-fake. Ang trabaho niyo po ma-eliminate yung nagpe-fake news, gawing katiwa-tiwala yung inyong opisina. Para sa gano'n, araw-araw po na nagbo-broadcast araw-araw po na nagbibigay ng pahayag si Auntie Claire. So lahat po ng agam-agam ng mga tao, lahat po na naguguluhan sila, dapat yung PCO ang pinagkukunan ng tamang impormasyon. Pero kung ang PCO po, yung tagapagsalita po ng PCO, yung pinakasikat na tao ng PCO si Auntie Claire, halos ayaw pong paniwalaan ng mga tao, malaki problema niyo sa PCO. Ano po ba naintindihan? Kung ang sinasabi ng media, sinasabi ng PCO ay katiwa-tiwala na, sa tingin niyo maghahanap pa po ng influencer at vlogger yung mga tao? Ang dali lang po, oh. ABS-CBN, pindutin mo lang sa YouTube, okey na. Bakit patuloy na naghahanap yung mga tao ng mga vlogger na pinanonood nila, mga influencer na pinanonood nila? Kasi kitang-kita po namin. Yan na lang, may blackout, nakita ko po, blackout news diyaan po sa naganap na Supreme Court oral argument. Bakit blackout yung mga balita diyan? Hindi po namin inaakusahan na fake news 'tong mga media. Nagtatago sila ng mga balita. Kaya kanino po pupunta yung mga tao kung tinatago ng mainstream media yung mga balita? So, ang tendency ng mga tao, maghagilap sa mga vlogger. Kung yung vlogger po, biktima din ng fake news, biktima ka na, nademanda ka pa. Pa namang, sino pong vlogger ang sa tingin nyo sasadyain? Pero na lang kung talagang yung vlogger masama talaga yung ano niya. Masamang tao talaga. Po ako naniniwala eh. Kung katiwa-tiwala ba naman si Auntie Claire, bakit pa? Ah, yun na nga ang problema nyo, PCO. Kayo dapat yung nagpapaliwanag sa mga tao. O halimbawa nito, ha? Balikan natin yung kaso ni BBM. Nakakalat po sa social media. Bakit maraming pulis sa St. Luke's? Hindi po ako nagpapakalat niyan, ha. Sinasabi ko po sa inyo kung ano yung kumakalat sa social media. So, bakit merong Japanese blurred yung mga picture na galing sa PCO? Maski nga pala kayo, alam niyo yun? Kayo nga yung alam niyo po, wala pong perpektong tao na pag nakita, alam niya kagad, eto fake news, eto hindi fake news. Paano po malalaman ng mga tao na yung binabasa nila fake news pala at hindi? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng instance. Kunwari, Inquirer. Ginamit yung Inquirer. Oh. Tapos, putya, mainstream media na to, Inquirer na nagbalita. Malamang totoo to. Oh. Ibig nyo sabihin, biktima na nga yung vlogger na meron na nadya na nagpakalat ng fake news. Nakita niya. Ang ingat na ng ano ha. Sa akin nangyari yan eh. Ano bang dyaryo yun? Yung si Kiyon, binanatan daw ni Kiyon yung ano. Tinanggal ko kagad at nagsorry ko. Fake news pala yan. Yun yung point natin Secretary. Pwede ka maging biktima kahit po ang layunin ko hindi mag-fake news. Pwede ka ring maging biktima. Mahirap po bang ispilengin yun? Yun na nga po, alam nga po natin na DDS lang yung kakasuhan ng mga yan. Tatakutin lang.
Kung kayo ba naman, matitino ba yung ating kung matitino po yung ating mga mainstream media, GMA, ABS-CBN, binabalita nila yung lahat. Ang dali pong kumuha ng balita diyan, no? Alam niyo po ba, may mga tignan niyo po, yung AI na ginagamit sa pagpe-fake news, kaboses, kamukha, tapos maglalabas na lang yung ano, yung halimbawa ABS-CBN. Hindi po ah, si hindi po si Jessica Soho itong nagsasalita na 'to. Ang dami na pong nagdi-disclaim na hindi sila 'yan, eh. Imagine ninyo, hindi pala sila 'yan, kaboses, kamukha yung nagsasalita. Tapos sasabihin niyo, idedemanda niyo yung mga biktima. Biktima rin po sila ng fake news. Ako nga ang ingat ko na sa fake news, eh, nabibiktima pa ako, eh. 2 beses po akong naniwala kasi putya logo ng ano, eh, hindi ako nagkakamali, Tribune yata yung pineke. SMNI, ang dami pong pumipeke sa SMNI. Dapat ganyan yung reaksyon nyo. Ang dapat reaksyon ng PCO, gumawa kayo ng paraan para maging katiwa-tiwala yung mga balitang galing sa inyo. Katulad po niyan, eto nga po pinakamaganda kong halimbawa, eh. Nagbalita kayo na tayo ay nakabili na ng langis sa Russia. Tapos nakita namin yung barko ng Russia. May picture. Sara Sky. Tanong ko po, meron pa bang kumu-question ngayon? Totoo ba na tayo ay ano? Na nakabili ba tayo sa Russia talaga o binubudol tayo? Wala pong nagko-question. Kasi naniwala kami sa pruweba. Pagdating po sa sakit, doktor po, kung sino po yung doktor ni BBM, once and for all, maglabas po ng medical bulletin, wala na pong mag-iintriga pa. Paharap nyo lang po yung doktor, oh, para po sa kapanatagan nyo lahat. Ito po ang sakit ng ating Pangulo. Di nga namin alam kung ano yung diverculitis na yan, eh. Pag nag-research ka naman, sinabi mo na, halimbawa, may naglabas dyan, ang diverculitis ay ganun, ay epekto ng paggamit ng droga. Halimbawa, naglabas ng ganun. O di mape-fake news na naman kami. Akala namin, yun talaga yun. Sabihin, fake news ka. May nagpakalat, eh. Samantalang i-live nyo yung doktor. Ipaliwanag ng doktor bakit namamayat si BBM. Tapos po yung kaso. Hindi po kayo maghabol ng mga nagpe-fake news. Kawawa sa inyo yung mga tao, eh. Akala nyo naman natutuwa na habulin namin lahat ng nagpe-fake news. Paano po na malalaman na nagpe-fake news sila? Sige nga, kayo ba hindi kayo na biktima kahit kailan? Ang dalas po, oh, nagbebenta ng gamot. Si Dr. Willie Ong. Pucha, magdi-disclaimer naman si Willie Ong, hindi po ako yan, AI yan. Madalas po tayo nakakapanood nun. Akala mo naman, siyempre, puta, si Willie Ong yung nagsasabi, bumili kayo nito, gluten, kung ano man. Karapatan po naming malaman kung yung presidente po, kung ano po yung nararamdaman, kung okay ba talaga siya. Hindi yung pipilosopuhin nyo lang na maraming salamat po sa mga concern sa aking kalusugan. Hindi po maganda yun, eh. Lahat tayo, kanya-kanyang pamimiloso po na lang. Hindi na nga po, makita pa lang namin si Anticler, eh. Pucha, alimbawa, eto ang tanong sa kanya, ano po masasabi nyo kay Amy? Na sinasabi wala raw pong nilalabas na ICI report. O kung tayo po,
ay naghahabol ng korupsyon dito sa panahon na 'to, dapat consistent tayo. Dapat yung nakaraan din ng pupang sagot 'yan, oh. Laging nakaraan ding administrasyon. Ang tanong ko po, may malawakan bang korupsyon nung nakaraang administrasyon? Ipakita niyo yung dyaryo, wala. Yun yung nakakabwisit, eh. Nabuhay kami nun. Kailan lang yun, eh. Wala pang 10 taon yan, eh. 4 na taon pa lang nakakalipas. O sama mo yung 10 taon nga. Dahil sama mo pa yung simula, eh. Wala pong malawak na korupsyon. Wala pong malawak na issue ng korupsyon. Laging Duterte na lang, laging Duterte. Ngayon lang is may problema tayo, ang taas ng presyo. Ilalabas na naman nila. Ito yung sinabi ni Digong. Si Digong naman, alam mo naman si Digong, parang si Donald Trump yan, eh. Hyperbole. Ha? Sakalin nyo man ako. Wala akong magagawa dyan sa pagtaas ng presyo ng langis. Nakakulong yung tao, eh. Talagang walang magagawa. Lusot na tayo kasi sinabi din ni Digong yan noon, eh. Sabi ni Digong noon. Correct. Ginagawa po ninyong yung mga vlogger, eh. Ginagawa po ninyo yung diversion, eh. Ang dami-daming problema. Pan-divert nyo pa yung mga vlogger. Bakit hindi nyo unahin kung talagang gusto nyo maghabol ng kaso? Ipakulong nyo yung mga magnanakaw. Alam kasi nila yung mga vlogger mahihirap. Alam nila yung mga vlogger walang pambayad ng abogado.